Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na umani ang matindi ang reaksyon ang balitang may umanay tumanggap ng malimalit pera ng para sa taong bayan. Marami ang nagulat nang lumabas ang mga aligasyon na may mga personalidad na sangkot sa kontrobersya ng perang ito. Ayon sa mga ulat, patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang mga ebidensyang kanilang nakalap. Maraming mamamayan ang nananawagan ng buong katotohanan sa likod ng isyu. Iginiit ng ilang opisyal na dapat magkaroon ng patas at malinaw na investigasyon. Lumalakas ang panawagan para sa transparency at pananagutan ng mga sangkot. Maraming sektor ang nagsasabing dapat mapanagot ang sinumang mapatunayang nagkasala. Nagkaroon ng matinding diskusyon sa social media tungkol sa kontrobersyang ito. Hinihintay ng publiko ang opisyal na resulta ng mga isinasagawang pagsisiyasat. Ang isyu ay naging sentro ng usapan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Marami ang umaasang mabibigyan ng hustisya ang taong bayan. Naniniwala ang ilan na mahalagang ilabas ang buong detalye upang mawala ang mga haka-haka. Patuloy na nagbabantay ang media sa bawat bagong kaganapan kaugnay ng usapin. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang paglabas ng mga beripikadong impormasyon at ebidensya. Hanggat walang final na desisyon, ang mga kinakaulang ahensya ay mananatili na talagang iimbestigahan ang korap ng mga opisyales hanggang sila ay mapanagot. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ang tanong, ano bang masasabi mo dito sa, ano ba yung mga tanong? Teka lang, hanapin ko lang ha. Ito, sinulat natin. Okay, bakit anong nangyari doon sa sa Senado? Bakit yung quorum nyo ganito ganyan? Tapos biglang ang tanong ang next question itatalon ka. Kumbaga walang continuity. 'Di ba? Walang continuity. That's not what you call may laman na mga pag-uusap. Okay? Ang tawag diyan, may pinalaman sa nagtatanong. Magkano ang palaman? Pwede ba magpa-botox ka na? Okay na, hindi na kitaanan kasi kadiri eh. Akasok ka. Hindi ka lang naman gumamit ng make-up. Kadiri talaga. Stress ka, no? Anyway, hindi ko lang alam kung paano ka naatim ni puso na kangkangin. Ang tanong, kakangkangan ba kayo? Oh my God, kadiri! Talaga kadiri, ano? So mga kababayan, alright, here's the thing. Okay, alam naman natin. So doon sa kanyang, binasa ko na lang sa mga media talaga. Yung tatlo talaga mukhang mga ulaga din, no? Alam mo, pagdating kumbaga sa commercial or sa pagbibenta, yun, no, para makakuha ka ng target market mo, unang-una, wag kang kumuha ng mga pangit o mga pangit na bobo pa. Right? Tapos lagyan mo ng 7 inches na foundation yung mukha mo. Kasi legit naman yan. Pwede ka naman mag-foundation. Oh, di ba? At saka itong mga kasinungalingan mo, nakita namin stress ka. Kasi tinanong siya mga kababayan. Oh, sabi ganun, Sin. Ano ba to? Ganyan-ganyan. Eh, bakit? Ano tanong niya? Okay, ano ba talaga nangyari doon sa Senado? You know, yung ano kayo, yung nakabuo kayo ng quorum, chuchu. Sabi niya, kasi nga 22 na lang kami. Parang gano'n, hindi ito eksaktong sinabi niya. Ito yung argument niya doon. So yung 22 na lang kami, wala si Bato, wala si Jinggoy. Kaya may quorum kami, 12 kami. Mga kababayan, ipiniliwanag na paulit-ulit ni Senator Marcoleta at na-witness ninyo. Right? Noong 11 ang majority at si Tito Sen tumayo doon na gustong i-adjourn dahil wala nga daw silang quorum. Sabi niya, ang sabi nito ni Soto, wala kayong quorum, 'di ba? So ano nangyari? Nag-adjourn kasi tumakas yung 10 Judas. Now, noong June 3, pinilit nila na may quorum sila. Kasi wala si Senator Bato at saka wala si Senator Jinggoy Estrada dahil pinakulong nila.
So pinipilit nila mga kababayan yung argumentong bulok. Alright? Ngayon, ang sinasabi niya, hindi ito usapin ng ng magkabilang kampo, ganyan-ganyan. Hindi na kasi sustainable eh. Yung walang session, chuchu-chuchu. Kasinungalingan. Okay? Bakit bigla kang bumaliktad? Walang session. May ginawa ba kayo ng session? Balikan uli natin. Ng June 3, yung illegal ninyong, paglagay ng pag-change ng mga chairmanship ng mga committee. May quorum ba kayo? Wala. May ginawa ba kayo after nyo mag-change? Wala. Kaya hindi totoo yung sinasabi mo, Keso. Okay, na hindi na sustainable kung walang session. Nag-session kayo pero nang agaw kayo, kumbaga sa land grabbing nang agaw kayo, nang idnap kayo, nang snatch kayo, nag-akyat bahigang kayo para maging kayo ang may kapangyarihan sa mga ninakaw na yaman doon sa akyat bahigang. Oh, you know what I mean? Anong kaputahan to, Escudero? Ang tanong ng bayan, which tinanong din sa'yo, ilang maleta ba? Siyempre, aamin ka ba? Ilang maleta ba? At ito ba ay para hindi ka na madalaw ni Puso sa kulungan? Kasi pwede ka nang ipakulong ng ombudsman eh. Kung nanindigan ka sana sa tama. Pero dahil takot ka at maari ikaw nga talaga ay nakatanggap ng mali-maleta dahil pinangalanan ka naman, kaya ganito bigla kang nag-change para ka ngayon sa bayan, putang ina. Maglulukuhan pa ba tayo, Keso? Yung bukbuk ng mukha mo, pa-repair mo nga. Ipakaskas mo kay Puso. Yung kilay mo, medyo pasmado na. Pasmado na yung kilay mo, ha? Yawa. Nabuburan na. Teka lang, mga palangga. Dali lang, ha? Tingnan natin, no? Burado na, oh. Dali lang. Screenshot ko nga. Ay, Pokemon. Pokemon may sago. Dali, nakakatawa lang na lang talaga itong mga hayop na to. Kaya may araw din talaga kayo, oh. Dali lang. Nakakalbo ka na, oh. Yung kilay mo, oh, hapit na. Kaya yung kilay mo, kuro-kuro na, oh, wala na, oh. Tignan mo, magpaano ka na, magpa-repair ka na doon. Oh, ano ba yan, nagnganga ka ba? Paayos mo na kay Dr. Ivy. My goodness, mga kababayan, Zoro, Diana, Kingaman, ano na ba ito nangyayari sa buhay natin palangga? 2015 pa tayo lumalaban, okay? So ngayon yun, mga kababayan. So ginigiit niya na legal yung ginagawa nila na pang-aagaw sa kay Senator Alan Cayetano, ang presidency. But alam mo ba ano sinabi ni Keso? Tinanong kasi ng ulaga na taga-tanong sa kanya na mukhang tinubuan ng bakokang yung mga mukha. Papangit niyo talaga. So kadiri. Sabi ni Reyes, magpa-retouch ka ng kilay. Okay, ang tanong kasi, parang ang konteksto, ano yung masasabi ni Keso dun sa statement ni Alan Cayetano na siya ay legitimate na Senate President sa kadahilanan. Yun ang nakalagay sa Constitution. Hindi yun opinion ni Cayetano. Hindi yun opinion ni Alan, nakasulat yun sa Constitution. Tapos alam mong sabi ni Keso, ay pwede naman sila parehong magdulog sa Korte Suprema para malaman kung sino yung legitimate. See that? That is strategy. But I know, hindi magdudulog si Senator Alan Cayetano. Sila ang magdulog dahil sila ang agaw eh. Sila ang gumawa ng kaputahan. What? Delaying tactics? Ano gagawin nila? We all know kung anong plano nila. Uy, Escudero, mahiya ka naman. Well, nakalagay naman talaga dun sa iyong, what do you call that? Sa iyong yearbook. Okay? Na idol mo yung magnanakaw. So, ano yan? Friends with the same nakaw, stick together. Di ba? Ganun ba yon? Oh, magpaliwanag ka sa taong bayan. Ba't di ka naman naamin? Kahit naman pitpitin yung mukha mo, dagdagan ko pa ng bukbuk yan, hindi ka naman naamin, no? Pwede ba gamitin mo naman yung mga maleta para kuminis naman yung pagmumukha mo, ipakaskas mo? Gusto mo ba ng pangkaskas, regaluhan kita? Pangkudkud sa niyog, yung ginamit ko. Kadkarin natin ng bonggang-bongga. Hindi kaya ng laser ang butas ng mukha ni Keso, gamitan ng papel de liha para kuminis. Sabi ni Soro. More than that, Soro, nakita naman natin ang biglaan niyang pagbaliktad. Sinabi naman, kaya nga ako bilib ako kay Jinggoy, kahit binalahura ko yan si Jinggoy. Dahil kasalanan naman niya. Hindi niya tinuluyan si Satanas.
Balahuraan talaga ang buhay. Gusto nyo ng balahuraan? Magpakabalahura na kayo dyan. Pero ang ibig ko sabihin, mabuti pa to si Jinggoy, may paninindigan. Okay? Na-redeem niya yung kanyang mga kasalanan sa atin. Right? O ikaw, anong i-redeem mo? Bakit takot yung jowa mo na bumisita sa piitan? Matlalagay na sa history ng Pilipinas, ikaw, Keso, maliban sa mailagay sa history ng Pilipinas na bukbukin at ang kilay mo ay peke. Peke na. Peke ang kilay, putang ay na peke. Ipekein mo na rin yung mukha mo, pag-gurgur mo na, magpa-plastic surgery ka na. Para ma-inlove talaga sa'yo si Puso. Right? Oh, ate si Jingo hinarap na yung mga atraso niya, kung ano man ang atraso niya. Eh ikaw, nabahagyang mga kurokorobkob mo. My goodness. Tapos sinasabi niya dito, mga kababayan, kailangan na daw kasi mag-convene ang Senado, chuchu-chuchu. Mga palangga, ang sabi ng ni Senator Cayetano dyan, mga kababayan, paulit-ulit na binasa niya yung batas, si Senator Marcoleta at iba pang magagaling na walang quorum itong mga hayop na ito at hindi mo pwedeng gamitin yung jurisprudence o yung president na sinasabi ninyo tungkol kay Cuenco at kay Abelino. O, diba? Pero hindi mo binanggit, Keso, sa iyong interview na itong yung isa ay nasa, although binanggit mo, pero hindi mo pinaliwanag. The reason why yun ay ibang istorya. 1935. Atas ngayon, yung 1987 Constitution, ayaw mo i-cite kasi ayaw nyo malaman ng taong bayan na kayo ay mga sinungaling. Sabi niya may basis daw itong Abelino versus Cuenco. Oh. Kaya yun daw ang ginamit nila. My goodness. Paulit-ulit, 1935 ang pupuntahan ninyo. What's the point itong 1987 Constitution na nagsasabi walang quorum pag walang 13? Hindi ka pwede magpalit ng Senate Presidency pag walang 13. At di bumalik na tayo sa 1935 Constitution. Mga ulul. Ikaw, Kesong bukbukin, pilit mong binabali ang batas sa ngalan ng, dahil ikaw ay gagawin na namang waiter ni Satanas. How much? How much? Maleta at what? Magkano ba ang offer sa'yo kung meron man? Sana may CCTV. Shout out dyan sa mga nakakita ng mga delivery. Baka naman. Di ba? Mga kababayan, paulit-ulit na lang. At nung nag-roll call, okay, yes, tama yon. Sa roll call na nung session, tinawag lahat ang 24 pa din. Kaya avoid yon, sabi niya. Exactly. You talk about 22, pero sa roll call, tinawag si Jinggoy Estrada at Senator Bato dahil ang nag-roll call ay ang asawa ni Comelec Garcia na allegedly sangkot din sa maleta. Di ba? Nagkakampi-kampi ng mga putang ina. Diyos ko po, Panginoong Diyos. Ano pa ang ginagawa ng ating mga ng mga nagmamahal sa bayan? Dagdagan pa ng mga tiwali sa Armed Forces of the Philippines na wag daw tatawagin ng Brave Marines sa Brave Marines. Dahil hindi na raw nabibilang sa kanila. Mga putang ina nyo talaga, no? Wala kayong, kaya yung mga low-ranking official, what do you call them? Low ranking. Ano tawag mo sa rank and file na mga sundalong nagsisimula pa lang? Google, nyo dyan, i-text nyo dyan sa akin at babasahin ko. So anyway, boy, gising na gising ka na. So mga kababayan, ang sinasabi ng AFP, wag daw tawagin ng 18 Brave Marines. Anong tawag sa kanila? Kayo nga mga walang bayag, mga supot kayo, mga hayop kayo. Wish ko lang na ang mga anak ninyo ay mabiktima ng krimen na nangyayari ngayon dahil sa bangag administration. Junior officers? No, I think junior officers are, atin. Right? Enlisted personnel, ma'am, Sarah Caluin. Thank you. Di ba, Sarah, meron kang kamag-anak na sundalo? Yeah, mga enlisted personnel. Hindi na kayo nahiya? Binabali nyo yung batas? Pati yung kilay ni Keso, balina. Oh my God! Balina. Ano pa yung mga sinasabi mo, Keso? Okay? Sabi ng ulaga na nagtanong, bakit
Bakit hindi 13 yung kailangan? Okay? Ang sinasabi niya dito, dahil 22 na lang ang maaaring bilangin. 22 na lang. Kaya 12 lang yung quorum. Kaya valid ang session. Kita mo? Nung sila Senator Marcoleta, nag-adjourn dahil walang quorum. 'Di ba? 11 sila, plus 1 si Soto, 12 lang sila. Dahil tumakas yung mga ulaga, nag-walk out ang mga putang ina, yung 10. Tapos sasabihin mo, Escudero, halatang halata ka. Halatang halata ka na gusto mong maabsuelto sa iyong kasong julul ka, nabukbukin ka. Sabi nga, narinig natin, tinawag nyo 24, pati yung wala. Di ba? Hindi nyo na-anticipate yon, hindi nyo na-calculate kasi mahina kayo sa mathematics. Then hindi nyo alam ang 13 at hindi nyo alam ang simpleng arithmetic, hindi nyo alam. Kaso lang, sabi nga, kapag gumagawa ka talaga ng kasalanan o pagbali sa batas, hindi mo naiisip yun eh. Na later on, magkaroon ng loopholes, masisilip ng mga matatalinong mga followers natin. Kasi kung pinanindigan ninyo na 22 lang kayo, although mali pa rin kahit hindi nyo banggitin si Bato at saka si Jinggoy, dahil di naman sila na-expel, di naman sila namatay, di ba? Kahit hindi nyo banggitin, pero dahil bobo lang talaga kayo, nagtatalinuhan kayo, bookish lang kayo, by the book, pero hindi nyo sinunod yung book ng Constitution. So, ginawa nila mga kababayan, tinawag nila dun sa, ni-roll call nga nila, yung 24. Tapos sasabihin mo, Escudero, kasi 22 na lang. Hindi naman namatay yung dalawa, unless patayin ng bangag administration. You talk about 12 na valid ang quorum, kita nyo? Kaya talagang, alam mo, Keso, isusumpa ka ng demonyo. Lalo kang, iguzum, book-bookin. O yan, dadami na iyong book. Kilay, lumihis ka. Kilay. Maging X na yung mga kilay mo bukas pag-iising mo. Yung kilay mo mawawala na yan kahit anong paretouch mo. Di ba, mga palangga? Parang sira ulo. Gago talaga tong mga to. Binabali ang batas. Hindi ko tinapos yung kanyang mga releases kasi hindi ko kaya. Nakakasuka talaga. Papangit talaga yung nagtanong sa kanya. Tapos nagbabasa. Kadire. Sabi nga ni Puso, oh my God, Kadire. Ang arte ng bigatla. Nag-one night stand naman, Pagmamalaki mo ba yun? Keso? Tangina, wala. Talaga wala kayong kahiyan, Pa one night stand na lang. Okay. Ngayon, sabi niya dito, sabi niya, mas mahalaga, di ba? Parang Makata, mas mahalaga na gumana ang Senado kaysa mas manatiling naka-deadlock. Ulul, kayo ang nagpauso, yung una, yung mga ulaga. Kayo ang nag-deadlock, sila ang nag-walk out. Diba? Kaso lang, naiyak ka ba? Iniyakan ka ba ni Puso na, sweetheart, pumayag ka na kasi ayoko mabisita ka sa kulungan. Kadiri. Kaya ba ganon? My goodness. Anong pinagsasabi mo? Okay? Na dapat tuloy-tuloy ang gobyerno, dapat hindi ma-paralyze, dapat nagpa-function. Ay, ang Senado pala. Nakita niyo, government, Senate. Nag-function ba kayo, Bukbok? Hoy, Bukbok Keso. Nag-function ba kayo ng June 3, Alpot? Kilay pala? Nag-function ba kayo? Inagaw nyo lang yung Diba? Inagaw nyo lang yung illegal, ninakaw nyo ang president. Well, nagtalaga kayo ng acting president. Kayo na rin mismo nagsabi, hindi pwede magkaroon. Kaya acting lang si Gatchalian na mukhang Chinese citizen pa. Another Dahil wala kayong tracing mga julul. So alam mo ang batas, Keso. Kaso lang nagbubuk-buk-buk ka lang, pinipilit mong garalgalin yung mukha mo, para ikaw ay what? Para ikaw ay maabsuelto sa iyong kaso. Although sinasabi niya, may 2 case pa ako, julul. Nasabi niya, lalabanan namin yan at maklear ako. Siyempre, i-clear ka na ni Satanas. Bumaliktad ka ng hinayupa ka eh. Natural, mga kababayan, i-clear na siya. Alam ng taong bayan na illegal ang pagnanakaw niyo sa kapangyarihan noong June 3. Kahit anong kadyotahan, magpa-interview ka sa mga makokyoho ang jininga, na mga nget pa. Diyos ko, na nagbabasa ng script ng mga tanong,
na walang continuity ang mga tanong, kung hindi patalon-talon daw mga gago. Mukhang nabusog na yung mga hayop na yan sa libreng paglamon. Kabayaran ng dignidad. Ano sinasabi mo dito? Alright. May provision daw sa Constitution. Okay? Yung kanilang ginawa. Ito sabi niya, may provision sa Constitution yung kanilang ginawa. Kasi majority vote daw yun. Kasi nasa abroad. Ano yun? Kasi nakakulong, sa abroad. Nakakulong, sabi niya nakakulong daw si Jinggoy. Tapos si Senator Bato, hindi alam kung nasaan, chuchu. My goodness. Basahin mo nga uli ang sinasabi ni Alan Cayetano na Article 6, Section 16, Paragraph 1, that the Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. Again, kasi hodang nakakulong si Jinggoy, na wala si Senator Bato, miyembro pa rin sila ng Senado dahil hindi pa sila convicted, hindi sila expelled, hindi sila namatay, hindi sila physically, emotionally, psychology incapacitated. Ilagay mo yan sa book mo, Keso, ha? Hindi puro sinungalingan ang pinifeed mo. Yan ang itatatak mo sa sa iyong mga anak mo. May anak ka ba? Ay, nga pala, wala ka na palang anak doon kaihitan. Okay? Yaan, dapat isaksak mo sa mga anak mo ang katotohanan, pero pili mo binabali ang batas sa ngalan ng what? Maleta o absuelto sa kaso bukbuk? You talk about what? Hindi daw ito constitutional crisis. This is a Senate crisis lang daw. Julul! This is a constitutional crisis. Sa ginagawa nyo, binababoy nyo yung konstitusyon, nakipagsabuatan si Bangag, si Satanas, sa Civil Service Commission, dito sa Integrated Bar of the Philippines, sa mga simbahang, mga bulaan, mga jutang ginimes, di ba, para baliin ang konstitusyon. This is a constitutional crisis, a national crisis, dahil sa idinudulot nyong sinungalingan sa mamamayang Pilipino. Tingnan mo, ang kadyutahan mo. Then you talk about, gusto nyo mag-preside si Gatchalian na allegedly Chinese citizen? Hanapin yung birth certificate niyan. Baka meron tayo dito, taga NSO. Tignan ninyo kung paano nakuha niya yung citizenship niya. Kasi kung Chinese pareho yung mga magulang niya, at tignan natin. Baka Chinese na napapumunuan na kayo ng Chinese King Kong. Mga kababayan, ano pa ang sabi niya? Ang sinasabi niya dito, yan, umami naman siya na wala pa daw silang Senate President. Acting President lang si Gatchalian. Kita mo, umamin ka, binabali mo yung batas. Okay? Wala na raw Senate President, pero may Acting President. Namatay na ba si Alan o papatayin ninyo? Paulit-ulit na lang ang kasinungalingan ninyo sa taong bayan. Hindi niya sinabi doon na elected president si Gatchalian, sinasabi niya acting lang. So the fact na sinasabi mong acting lang at may actual na Senate President, nagsisinungaling ka dahil sa kaso mo, bukbuk. Kilay, bukbuk. Ayan, dalawa na pangalan mo. Nakita ko kasi yung burubukbukin mo mukha. Kasi sabi mo, dumulog na lang sila sa korte? Ano yon? Bakit dudulog sa korte? Illegal si Cayetano. Bakit hindi kayo dumulog? Yung kayong mga nag-power grab, kayo yung mga nag-agaw. Gamit-gamit yung kayo ng media para magpakalat ng kasinungalingan. Then you talk about what? Dumulog sa sa Supreme Court? Anong kadyutahan yan? Alam ninyo na kayo ang nang-agaw. Alam ninyo, nakita namin na malungkot kang gago ka dahil what? Sinundot mo yung bilat ni Lisa? O sinundot yung buli mo ni Lisa para pumayag ka sa kanyang kadyutahan ni Bangag para agawin ninyo ang kapangyarihan? May legal basis, chuchu. Anong legal basis? Sige nga. Anong legal basis, mga kababayan? By the way, bago ako pumunta kay Lacson, alam mo, nakakalungkot yung nangyayari sa talagang, araw-araw naman talaga malungkot. Tingnan mo nangyayari kay Dr. Liatchon. Sinuspende na Philippine Physicians Chuba Chuchu. Asa na ba yun? Okay.
Ano nangyari kay Liatchon? Okay, tignan natin, balikan natin ang istorya ni Dr. Liatchon, mga kababayan. Si Dr. Liatchon ay nag-file ng kaso sa DOH. Okay, tignan natin 'to. Yung timeline. Okay. Si Dr. Liatchon nag-file ng kaso sa Department of Health, okay, sa Ombudsman laban kay Arbosa at sa iba pang mga sangay I mean, not only kay Arbosa, tika, saan na ba yan? Alright, where is that? Ayun. Nag-file siya ng case, complaint affidavit sa office ni Bonjing Remulla noong May 25, 2026. Kanino? Kay Ralph Recto, kay Frederick Go, okay? Kanino pa? At iba pang opisyal ng DBM. Kay Erbosa, Rolando Toledo, Mercado, Ledesma, Roberto Tan, at iba pa. Ang question natin, nag-file siya ng kaso, mga kababayan, dahil sa pag-transfer ng 60 billion pesos na pondo ng pera ninyo. Pera ng bayan. Inilipat yung 60 billion na PhilHealth funds or reserve funds. So sinasabi niya na ito ay malversation, graft, chuchu-chuchu. Ano nangyari kay Dr. Liatchon, mga kababayan? So, ang nangyari sa kanya, etong June 5, ay ginamit ni Satanas at ni Bangag, pinolitika siya, gamit ang Philippine College of Physicians, ay sinuspended siya for 6 months na hindi man lang dininig ang kanyang panig. Dahil the what? Dahil ang sabi ay inilagay ni Liatchon ang kanyang mga kasamahan. Okay? Sa kasamahan o katulad ni Erbosa, okay? Nilagay sa kahihiyan. Okay? Sabi nga ni Liatchon, mga kaibigan, ito meron siyang press statement pala, ano? Okay? Ni Dr. Liatchon, okay? The Philippine College Physician has imposed a 6-month suspension upon me, citing defamation. Yet, what saddens me most is not the penalty itself, but the lack of due process, no hearing, no chance to defend myself. So walang hearing, walang due process kasi pinolitika siya. Dahil nga naman, sino naman ang file ng case sa kanya? Ay magsususpend sa kanya.